Let's read Psalms 121 says, I will lift up my eyes unto the hills of Jerusalem, from where my help comes from. My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. And He will not allow your foot to slip. He who keeps you will not slumber. Ang slumber po yung maidlip. Ang sino man nagtatago sa inyo, ang nag-iingat sa iyo ay hindi man maiidlip. He will not slumber. Behold, He who keeps Israel will neither slumber briefly, nor sleep soundly. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike thee by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from all evil. He will keep your life. The Lord will guard your going out and your coming in, everything that you do, from this time and forevermore, forever and ever. Amen. The Lord is going to keep us. But look at this. I will lift up my eyes unto the hills, from whence my help come from. My help come from the Lord who made the heavens and the earth. Every believer should have this heart that all of us will always look unto the Lord in every circumstances in our lives. Marahil ito ay maganda at hindi kaaya-aya, tayo dapat ay lumalapit sa Panginoon para sa kanyang paggabay. Dahil siya lamang po ang nakakaalam kung anong mangyayari sa ating mga kanya-kanyang buhay. Amen. Alam niyo po sa Garden of Eden, God was the author of their lives. Alam niyo po yung author? Kung sa baga yung sa isang composer, may isang nag-compose ng song at siya yung natatanging gumawa nun. Kung sa baga sa buhay natin, ang kadalasan natin naririnig, lalong-lalo sa mga motivational speakers, that you are the author of your life. Tama ba? Are you the author of your life? Wrong. Okay? You are not the author of your life because Jesus, God, is the author of our lives. Amen? In the Garden of Eden, God was the author of the lives of Adam and Eve. But Adam and Eve decided for themselves, gusto naming malaman ang katotohanan between good and evil. We want to define it in ourselves. Kung gusto ko lang po malaman ng bawat isa sa atin, nung binunot o nung kinuha ni Eva yung fruit of knowledge of good and evil, andun si Adan. Okay? Kaya ang mga kalalakihan, sa atin ibinigay ng Panginoon ang katuruan ng kanyang salita. Kaya dapat mga tatay, kayo dapat ang nagtuturo sa loob ng bahay ninyo about the Word of God. Hindi si nanay. Okay? Dahil nung oras na hinawakan ni Eva yung fruit of knowledge of good and evil, Adam was present. Nakikita niyo ito? Kaya dapat ang breadwinner hindi si Eva. Sino? Dahil kapag si Eva ang nagdala ng pag siya ang naging breadwinner, ano yung dala niya? Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Kasi oras na ang babae ang naging provider sa loob ng bahay ng isang pamilya, makinig kayo mabuti, ano? There's no such thing as house husband. Okay? Pastor, mayroong mga situation. No, don't put yourself into that deception. Okay? Dahil oras na ang babae ang magdala ng bread and butter and milk and food for the house, anong mangyayari sa lalaki? Madidegrade ang kanyang pagkatao. Kaya anong ginagawa ng babaeng asawa na nagpo-provide, na tinatrato niya yung lalaki ng walang respect, which is
most common thing that happens. Pastor, hindi naman lahat ng babae ganun. Yeah, maybe yung iba naging lucky, but yet, I'm saying most. And it's really unbiblical if the woman will provide for the man. For God created man to create wealth. Amen. Kaya dapat ang mga kalalakihan, mga tatay, tayo po ang nagdadala ng pagkain sa loob ng bahay. Because this is the intention of God. We are not just to bring the physical food, but also the spiritual food inside the house. Adam knows the Word of God. Pero dahil na-entice si Eva ng ahas na ginamit ni Satanas, nag-iisip yung iba sa atin, Pastor, bakit nasa Garden of Eden si Satan? Di ba, everything in the Garden of Eden is pure? Doon nagsimula yung rebellion eh. Because imagine niyo naman, mas pinili tayo ng Panginoon kaysa sa mga anghel. Kaya inggit na inggit ang mga demonyo sa atin. Dahil binigyan tayo ng kapatawaran, sila hindi. Because they are created by word. There shall be angel. Parang ganun ba? No? So hindi natin alam yung nangyari doon. But God created, look at this, no? God created the heavens and the earth. He spoke into something and they became. Napangyari sila dahil sinabi ng Panginoon, let there be light, let there be heavens, one word. But when God created you and me, He molded us with His hands. He breathed on us. For short, you and I are special in the sight of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, special ka, special ka. We are all special. Amen? Kaya wag nating i-degrade yung sarili natin, sasabihin natin na mahirap lang tayo, wala tayong kakayanan. No. God has blessed you with power. And it's actually residing inside of us na kailangan natin ma-discover kung ano ito. Now, in the Garden of Eden, everything was perfect. Food, hindi mo kailangan magtrabaho para kumain. All you have to do is just to enjoy the fellowship with God, enjoy the fellowship with the people of God, enjoy the fellowship with the creation of God, without worrying about what you will eat, what you will drink, and what you will wear. Because in the time of Adam and Eve in the Garden of Eden, walang damit doon. Dehubad sila, Pastor. Yes, they are. But the glory of God in them shines so much that they don't need clothes. Kasi nagliliwanag sila dahil doon sa presensya ng Panginoon sa kanila. And nobody can see them naked. That's why when Adam and Eve ate the knowledge of good and evil, they died in the spirit. And the Spirit of God departed from them. Kaya na-realize nila, ay hubad tayo. Anong ginawa nila? Gumamit sila ng leaves. At yung ginamit pa nilang yung leaves na ginamit nila, sticky pa yun. Sticky, malagkit. You see, everything was perfect until human beings decided for themselves, Lord, we want to define good and evil for ourselves. At naniniwala din ako with all the knowledge and wisdom that God gave Adam, dapat alam niya yung tama at mali. Pero hinayaan niya si Eva dahil gusto niya din. Okay? Gusto niya din. So, nung oras na kinain nila yon, look at this. When Adam and Eve ate the knowledge of good, fruit of knowledge of good and evil, they now define good and evil for themselves.
Pero ang sabi kasi ng Panginoon, let me define it for you because you don't know it. Pero sabi ni Adam and Eve, hindi, kami na lang magdi-define nun, Lord. O sige, dahil yan ang gusto nyo, labas kayo sa Garden of Eden. Nung pinalabas sila, look at this, no? I want you to take a look at this very clear. Nung pinalabas sila sa Garden of Eden, the Lord sent an angel to guard the gates of Garden of Eden. Para kanino? Para kay Satan? No. God sent a guard sa Garden of Eden so that this will be hidden in the sight of Adam and Eve. Kasi, tingnan nyo how pure the human beings are then. Napaka-pure nila and they are all powerful. Remember, yung pinag-usapan natin last week about the anointing, when God anoints you, He doesn't take it back. That is yours. Hindi niya ito babawiin sa'yo. At yung gift na binigay ng Panginoon kay Adan, hindi niya binawi. So, yung angel na yon is for the sake of Adam. Kasi baka maghirap sila sa labas, so much so, na Lord, ibalik mo kami sa Garden of Eden. But they cannot because the angel of God was there, protecting it. Nakikita niyo ito? God has given us power. But because we wanted to become the author of our lives, tayo ang magde-define ngayon ng ating buhay, we end up sinning. When we became the author of our own lives, we live in a way that is pleasing in our own sight, which usually comes out of God's will and purpose. Lumalabas tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Galatians chapter 5:20 hanggang 21, kung babasahin natin ito, we become a slave over what? Sexual immorality. Look what's happening in the lives of many young people today. Ano nangyayari? 14, 12, nabubuntis. Samantalang naalala ko nung 12 years old ako, ang iniisip ko lang na susunod, ang pinoproblema ko lang sa buhay ko nung 12 years old ako, ano kayang lalaruin ko mamaya? Yun lang. Pero tingnan nyo ano yung nangyayari ngayon sa kabataan because of media. Sexual immorality. Engaging in sexual activities outside of God's design, such as adultery, fornication, and what? Ano yung isa pa? Sex outside marriage, before getting married. Sasabihin ng iba, Pastor, 10 taon na kami magkasama. Ng asawa ko, meron na kaming 12 na anak. Pero hindi kami kasal. Ito lang masasabi ko kapag ganun ang buhay nyo. You are living in sexual immorality still. Until you get married. Para saan pa, Pastor? Matatanda na rin kami. No. Kaya nga lumilitaw niyan yung mga anak nyo napapariwala dahil wala sa ayos yung ginawa nyo nung una. Alam niyo po, ang kasalanan nagfo-flow yan. Kaya pag hinayaan natin yung bagay na yun, magfo-flow din yan sa mga anak natin. And worse, naaani sila ng mas matindi kaysa sa ating mga ginawa before. Sige, tanungin natin yung mga parents. Ano po? Mga parents, sagutin niyo po ito. Meron tayong kalokohan ng ating kabataan. Tama po ba? Walang perfect sa atin. Nakita niyo ho ba yung kalokohan nyo na lumitaw sa inyong mga anak? Meron konti, Pastor. Konti. Kaya alam niyo po, yung mga magulang namin, nasa sinapupunan pa lang kami, talagang pinagpipray na kami, Lord, wag mo pong hayaan ang kasalanan namin ay dumaloy sa mga anak namin. Pero in spite of all of these things na nangyari, na pinagpipray ni Mama and Papa, my mother and my father, lumitaw pa rin yung kalokohan. But eventually, God still saves us. Still. Kaya nga po napaka-importante nito.
that when we give our lives to the Lord, we surrender it to Him, and He will become the author of our lives. So nung tayo ay naging author ng ating sariling buhay, ano yung nangyari sa atin? We become impure. Moral or spiritual corruption, living in a way that morally unclean. How can we be morally unclean? Yung perception natin sa buhay ngayon ay mali-mali na. Ano yung perception ng mga Western morality ngayon? Ang ginagawa nila, i-try muna natin na magsama sa isang bahay. Kung okay tayo, kung sabagat sinasabi nila, test drive muna bago tayo magpapakasal. Totoo ito. Nangyayari ito. At ito namang mga Pilipinong, sorry for the word, mga inutil, gaya-gaya sa mga Western. O sige, subukan muna natin. You're living outside the Word of God. So, Pastor, mali yun. Of course. Paano, Pastor, pag pinakasalan mo na, nagsama kayo, then eventually nakita mo, hindi pala talaga kayo. Maghihiwalay din kayo, magdi-divorce din kayo, di wag muna kayo magpakasal. Kaya nga po, ang pagpapakasal, hindi yan parang girlfriend and boyfriend. Na kapag ayaw mo na, ayaw mo na. No. It's something you need to pray for. At kapag pinasok mo na yon, hindi dahil feeling mo, nalulungkot ka, hiwalay na tayo kasi hindi na ako masaya sa marriage natin. No! Kaya mag-take ka ng vow eh. Ano yung vow natin sa harap ng altar? O sa lahat ng mga kinasal, sige sabihin natin. Better for worse, sickness and in health, richer or poorer, till death do you part. Yung iba, nagkasakit lang yung isa, ayaw ko mamblema, iiwan ko na siya. Yung iba, wala lang pera, iiwan ko na siya. Yung iba, mainitin masyado ang ulo nito, hindi na kita kaya, maghiwalay na tayo. Ito po makinig kayo mabuti. Nakita ko sa lola ko. Yung lola ko po, si mami, hindi niya iiwan si daddy. Na kahit si daddy ko, babaero. Yung babae niyan, kaliwat kanan. Kaya nga po nagugulat na lang kami dito. Kakasakay kami, kamukha ni Ate Loy, kamukha ni... Tapos minsan kakausapin po pa kami, taga saan ho kayo? Di namin anak pala ni Daddy sa mga ibang babae niya. Nagkalat sila dito sa Angeles City. Okay? Hindi lang sa Angeles City at kung sa iba-ibang lupalop pa ng Pilipinas. Kasi babayero nga yung lolo ko. Pero alam niyo po yung lola ko, kapag hindi lang nagkaroon ng conflict sa bahay nila, hindi siya iiwan ng lola ko. Yung lolo ko hindi niya iiwan. Because till death do you part. Andun yung commitment ng lola ko na kahit na ganito ang ginagawa ng aking asawa, I will commit. Magpapakamartir sila. Because that is the vow of a true Christian. Pero Pastor, tama ba yun? Ito, nakasulat sa Bible, kapag ikaw ay iniwan ng isang unbeliever, you are free from that vow. Okay? So, mas pinili ni lolo ko yung pamilya niya sa iba. Kaya si lola ko is free from that vow. Napag-usapan natin before yung mga vow, kung kailan tayo makaka-free dun sa vow na yun. But you see, when you commit, you will stay into that commitment. Amen? Kaya ito po yung sa true marriage. We will not live in an impure, morally impure life. Ang magiging guidance natin sa morality ay ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Susunod, debauchery. Dami nito. Okay? Excessive indulgence in sexual pleasure or sinful behavior
often leading to lack of self-control, debauchery, indulgence of sensual pleasure, masturbation, ano pa? Sexual immorality, that to the point ginagawa mo weekly at pumupunta ka saan? Sa red light district para kumuha ng mga iba-ibang babae. At yung mga wala namang perang lalaki, nililigawan ang buong bayan just for this debauchery para makuha lang nila yung kanilang mga gusto. And what happens? Wala na silang self-control. Isa yun. Idolatry. Worshipping false gods or anything other than the one true God. Pastor, hindi na natin ginagawa yung worshipping other gods today. Meron pa rin. No? Sino nagwo-worship ng ibang gods ngayon? Yung iba, nagwo-worship, nagmo-Muslim sila. Pastor, mali ba ang Muslim? Maling-mali. Okay? Sasabihin ko po ng katapatan sa inyo to, maling-mali. Iglesia ni Cristo, maling-mali. Maling-mali yan. Marahil madami magagalit sa atin, wala akong pakialam. Kasi ito yung nakasulat sa salita ng Diyos. No? Ito yung ibinigay sa atin ni Jesucristo. Anything, look at this, any religion that says Jesus is just a prophet is an occult. Not a true word. Pastor, paano yung Judaism? Sa kanila, one God lang. So Jesus is just but a good prophet to them. Are they an occult? Tama yung katuruan nila, pero kasi ang problema sa kanila, hindi nila nirecognize si Jesus na dumating na. Pero in their teaching, may darating na Savior. And up to this point, they are still waiting for a Savior. Ang hindi nila alam, dumating na. Nababalik na siya sa second coming. Ngayon, meron ako nakitang ganun nakikipag-debate siya. Hindi, hinihintay pa namin yung Savior. Tapos sabi ng Christian, hindi ba nakasulat sa prophecy na darating yung Savior before the destruction of the second temple? The second temple was already destroyed. How come? So yan. Okay? Such thing. Kaya tayo po ay mag-iingat. Hindi lamang po sa ibang religion but also to self-proclaim, I am the God of my life. Kaya una, ang enticement ng kaaway sa bawat isa sa atin, you are the author of your life. Wrong. You're not. God is the author of your life. He will write your future for you. But the Lord says, I have given you free will. Kapag gusto mong sumunod sa akin, makinig ka sa salita ko. Pero pag gusto mo yung gusto mo, then isulat mo yung sarili mong kinabukasan. Free will yun, paggalang ng Panginoon sa atin. Because God doesn't want to exercise your love na parang pinipilit ka. Okay, tanungin ko po yung mga may asawa dyan. Pinilit ba kayo ng asawa niyong mahalin kayo? Na sinabi sa inyo na tinutukan kayo ng patalim o kaya ng barel. Pakasalan mo ako. Pag di mo kong pinakasalan, babarelin kita. Ganun ba? Hindi. You love each other. Tama? At least na in love kayo in between. Na kinikilig-kilig pa kayo. Kaya sa harap ng altar, nag-aiduhan kayo. Walang nagpilitan sa inyo because nobody point a knife or a gun in front of you na sabing pakasalan mo ko. Kasi kapag ganun na nangyari, parang sinabi na rin natin yung free will natin na pag-ibig sa Panginoon, ganun din. The Lord gave you your free will. Sabi ng Panginoon, if you want to love me, then love me. If you want to love me, then follow me. Follow my commandments. But the Lord is not saying na mahalin mo ko, kundi kikidlatan kita. Hindi, di ba? God has given us free will.
So we must be very careful sa pag-describe natin ng ating free will. When we say we are the author of our lives, we are exercising idolatry because we are worshiping our own effort instead of relying everything to the Lord. Ibig sabihin ng relying in all aspect of our lives in Him, ibig sabihin yung decision making must always be in the Word. Yung ating pag-iisip must always be in the Word. And the way we speak must always be in the Word. Meron nga ako napakinggang word between nice and kind. Jesus is kind, tama? But do you think Jesus is nice? What do you think? Jesus is not nice. Especially sa mga Pharisees and Sadducees. Ang tawag niya sa kanila, you vipers. Tatagalugin ko yun para mas maintindihan nyo. Mga ahas. Iniisip nyo lang yung kalinisan sa inyong pisikal na pangangatawan, pero sa loob-looban nyo, mga madudumi kayo. Is that nice? It's not nice. But Jesus is kind enough. He is so kind that even if they have sinned that way, if we have sinned this way, He doesn't send fire from heaven to consume us. That is kindness. That is mercy. Amen. Is Jesus kind? Yes, He is. But He's not nice. So shall we be. Kasi minsan nagiging gusto natin itrato lahat ng nice ang mga tao kasi ito yung nakasulat sa Bible. No. We should be kind and merciful to people. But if they are trampling us down, be kind. But don't be too nice. Okay? Nakalaya ba kayo sa problemang yon? Akala kasi natin okay lang. But you see, we must be like the Lord. Hindi naman sa puro angas lang, no? Kasi yung angas na walang puso. Even though the Lord is saying this to the Pharisees and Sadducees, He still yearns for them to be saved. Jesus did not just die for you and me, for the believers, for the 12 disciples, but Jesus died for the Sadducees and Pharisees as well. That is kindness. That is mercy. So shall we be kind and merciful to our enemies. We pray for them. We help them if they ask help. Amen? Yun yung kindness. Pero oras na tayo ay tinatrample na, inaapak-apakan na yung pagkatao natin, then let's be kind to them. Hindi tayo magpapakalugmok na kawawa tayo. Amen po ba? Hindi ko kayo tinuturuan makipag-away. Hindi ibig sabihin na aawayin nyo sila. Pero alamin nyo pa rin yung karapatan ng bawat isa sa atin. No? Yung karapatan natin. Okay, nag-dive deep tayo masyado doon. But the Lord doesn't want you to let yourself be the author of yourself, but let God become the author of yourself. Amen? Hahayaan natin ang Panginoon na gagawa sa ating buhay. Hindi lamang po yun. When we go out of the authorship of God, we practice witchcraft. Practices involving occult, sorcery, and seeking power through supernatural means apart from God. Ano yung supernatural means na ginagawa natin? Buti nga, hindi na matindi yung pamahiin ngayon. Pero yung pamahiin during the 1970s, 80s, medyo medyo matindi pa. Yung sinasabi nilang, huwag ka maglinis ng gabi kasi lalabas daw yung blessing. Ang dumi-dumi, ba't di ako maglilinis? Lele kabok,
Lalo na po nung maliliit kami, natutulog kami sa talagang banig. Hindi ka magwawalis. Diba? Kaya si lola ko, si mami, minsan may pagkaganon pa rin eh. Nung minsan sinabi ko, mami, hindi naman nakasulat sa Bible yan. Makinig ka na lang. Pero syempre ako, basta hindi nakasulat sa word ni Lord, hindi. I do not listen. Do not practice. Witchcraft. Hindi lang po sa witchcraft but also hatred. A strong feeling of animosity, hostility, or ill will towards others. Kapag meron kayong hatred, ayaw ng Panginoon yan. No? Lalo kapag may nag-unjust vexation sa inyo. Okay, ano yung unjust vexation? Yung inaasar kayo. Parang ganito. Bigyan isang example para alam nyo kung ano yung hatred. So ganito yung hatred. Halimbawa, sa parking lot natin, di ba meron tayong side yan sa park? Hindi naman actually, daan yan eh. Okay. Yung ginagawa ng mga pasaway na ito, maggagarahe sila dyan. Sinabihan namin, sinulatan namin, hindi sila madaan sa pakiusap. Tapos sa barangay, nag-warning si barangay, pero walang nangyari. So nangyari, pumunta kami sa munisipyo para ayusin nito. Kalaunan, dumating yung mga pulis dito, then kabam! Hinuli sila dyan, tinikitan sila. Habang nandyan yung mga pulis, kami naman sa loob, praise the Lord! Lumipat sila sa inyo, di ba? Pasensya na po kayo. Gayahin niyo po yung ginawa namin. Alam ko nakaparking yung iba sa inyo, nakikita ko dito eh. Tingnan nyo. Alam nyo ba sa batas natin, kapag sinabihan nyo yung mga ganyan, tapos inaasar pa nila kayo na, sa inyo ba yan? Hindi naman sa inyo yan. O kami naman magagalit. Bakit sa'yo? Ayan. Tingnan ito. Ngayon, ang tawag sa justice natin yon, unjust vexation yon kapag ganun na. Pwede nyong i-record at ipasa sa inyong mga attorney. At pwede nyong kasuhan yung mga ganitong tao. No? Pero kasi wala na tayong oras sa ganun eh. Okay? Mga kaso-kaso na yan. Anyway, hayaan na lang natin yung police ang gumawa ng paraan sa mga ganyan. Pero ito, magagalit kayo eh. Kasi una sa lahat, itong ministry natin, daily yan. Meron tayong school at yung mga parents natin sa school nagrereklamo na dahil dito sa mga nakagarahe na mga sasakyan, imbis na doon sila paparada para ibaba yung kanilang mga anak, andun pa sila sa kabilang side. Which is wala na. Tatawid pa yung bata. Alam niyo yun, maliliit yung mga ito eh. So, nireklamo talaga namin. No? Ngayon, if you will see, hindi dapat tayo mag-bear ng hatred over these people. Meron talaga mga pasaway. Bakulit talaga yan. Bakulit talaga ang mga Pilipino sa mga ganitong bagay. Maling pananaw. Biruin mo, bibili ka ng sasakyan, wala ka naman parking. Tapos sasabihin nila, investment ngayon. Maling investment. Okay? Bili ka muna ng lupa mo na pang-parkingan mo. Ay. O kaya bili ka na lang ng motor, ipasok mo sa bahay mo. Diba? Pero you see, we're not supposed to have a strong feeling of animosity. We will not put hatred. Okay? At kapag lumabas ka sa authorship ng Panginoon, you will also have this discord. Constant discord. Disagreement and strife that leads to division and broken relationship. Look at this. Disagreement and strife that leads to division and broken relationship. Nangyayari yan sa loob ng bahay kapag hindi tayo nag-agree sa mga bagay-bagay. Okay? Halimbawa, si tatay, example lang to Halimbawa, yung tatay gusto niya maging house husband. Tapos si nanay ang nagtatrabaho. Si nanay dahil hindi niya kaya, uobligahin niya si anak. Anak, magtrabaho ka rin para tulungan mo ako. Ngayon si anak nagagalit na sa family niya na bakit ako tutulong? Anak ako eh. Dapat tinuturuan niyo kung paano tumayo sa akin sariling dalawang paa. Hindi ako yung magpro-provide.
O ano nagkaroon? Rebelde. Because of one particular discord na hindi umaayon sa salita ng Panginoon na dapat ang lalaki, ang tatay ang nagpo-provide sa loob ng kanyang bahay. Amen po ba? Alam niyo po si Pastor Jan, he provided not only for the family, but ilang family pa? Dalawa pang family. Okay? Kaya alam niyo kami magpipinsan, magkakasama kami niyan sa lahat na bahay dahil si Pastor Jan Sabi ko nga sa inyo, napakamartir ni Pastor Jan And yun yung nilulook up din ni Mama Dang over Papa. Sa health na ganon. Yun yung provider. Diba? Yun yung provider. Wala kang masasabi. Pero kasi kapag nagkaroon ng ganitong maling pananaw sa word ng Panginoon, magkakaroon ng discord sa loob ng bahay. Because you want to become the author of your lives. Hindi mo gustong sumunod sa word ni Lord. Gusto mong maging house husband. Yan, discord sa loob ng bahay. At alam niyo po, itong mangyayari in the future kapag ipapagpatuloy niyo yan. Kaya kayong mga house husband, makinig kayo sa akin. Pagpapatuloy niyo yan, magkakaroon ka ng rebelding anak. Kamumuhian ka niyan hanggang sa paglaki niya. Na kapag ikaw ay tumanda, hindi ka aalagaan yan. Sinasabi ko sa iyo. Na kahit na yumaman yan, hindi ka aalagaan yan. Merong naglalakad dito nung minsan Ewan ko kung kilala nyo pa yun, yung nakaganon na talaga. Ewan ko yung iba sa atin siguro hindi nyo na naabutan And, siyempre maawa ka, bigyan mo siya ng tulong. Minsan sisisihin mo yung mga anak niya na, asan ba yung mga anak nito? Ba't di man tinutulungan yung kawawang matanda? So we dig deep. Nung nalaman-laman namin, nung kanyang kabataan, ay siya'y sugarol, namubugbog ng asawa, nananakit ng anak. And some of us expect na may tulong. Wala. He died alone. And that's the saddest part. If you are not going to let God to be the author of your life, follow His word and His norms, then of course, that will happen to you. Amen po ba? Tingnan nyo naman itong mga nag-provide na nanay. I'm not saying that's bad. Pero, yung mga provider na nanay, ito yung mga naririnig nyo sa kaibigan nyo. Makinig kayo, no? Ba't ganyan yung asawa mo? Ba't di ka nalang maghanap ng iba? Ikaw nagbibigay sa bahay mo, yung asawa mo walang ginagawa. Tapos ito naman si nanay, oo nga no. Ayun, naghanap na ng iba. Tapos tatanungin yung tatay, ba't kayo iniwan ng asawa mo? Hindi ko alam. Duh! Hindi ko alam, anay. Maang-maangang ka pa. Be careful. That's why, if you want God to be the author of your lives, let Him lead you in accordance to His word. Father, provide for your house. Amen. Lahat ng tatay magsasabi ng, ibigay ninyo sa asawa yung pera, yung sinasweldo nyo, lahat ng tatay magsasabi ng, akala ko humihina Bigay nyo Wag nyo lang sa inyo yan. Ibigay nyo. I'm saying this because this is the word of the Lord. This is His authorship. And when you are led in God's authorship and rules, you are blessed. You are not planting discord inside the house. Amen? Number 8, jealousy. If we live outside God's leading, His authorship, jealousy will be inside our hearts. A strong desire to have what others have, leading to envy and resentment. Pag iniisip kasi nating jealousy ito yung jealous lang ng mag-asawa, hindi lang yon. Ang jealousy yung inggit din sa ibang tao. Halimbawa, bumili yung kapitbahay niyo ng kotse, gusto mo rin ng kotse? Hindi mo naman kaya? Huwag kang bibili.
Are you getting this? Bumili yung kapitbahay mo ng magandang aircon, dapat tapatan din natin yung aircon natin, dapat mas malaki. Yung TV nila, ganun, dapat yung TV natin mas malaki. Stop! Because do not buy something that you cannot afford. Pastor, we can afford naman. Pero yung heart mo is just to impress other people. People of God, these things are just materials. Don't invest in such. Huwag kayo mag-invest in such. Pero kaugalian natin na kung ano man yung ibinigay sa atin na pera ng Panginoon, ang maging ugali natin, biblical way biblical way. Pag binigyan ka ng pera ng Panginoon, dapat ang action mong una is doblehin yun. Amen? Meron din tayong nabasa sa Bible that the wealth of the wicked will be passed on to the just and righteous. Oh, righteous ako because of God. Sasabihin natin, because of the Lord Jesus Christ, we are righteous. Yes, but God doesn't trust you yet. Kasi hindi natin kayang doblehin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. O tanungin ko po kayo, pag binigyan kayo ng pera ng Panginoon, nadodoble nyo ba? Hindi, pastor, kasi may gastos yan sa ganyan, gastos sa ganito, bayarin sa ganito, etc. Maintindihan naman ni Lord. No. No. Naalala nyo yung parable of the talents. Yung isa binigyan ng isa. Yung isa binigyan ng how many? Yung isa binigyan ng nung bumalik sila ng bawat isa, sabi nung nakahawak ng 5, Lord, yung binigay mo sa akin 5, nadoble ko, 10 na ngayon. Sabi ni Lord, well done, great and faithful servant. Yung nagbigay naman yung binigyan ng 2, sabi niya, Lord, doble, 4 na ngayon. Lord, ito yung pera mo. Well done, great and faithful servant. Yung binigay ng isa, tinanong ni Lord, saan mo nilagay yung pera? Kasi walang tiwala si Lord, kaya isa lang yung binigay niya. Saan mo nilagay? Sabi niya, Lord, sabi niya, alam ko, mataras ka eh. Kaya binaon ko na lang sa lupa para hindi mawala. Kasi baka pag nawala ko, magalit ka sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Sabihin ko sa inyo, God is kind, but He is not nice. Ano sabi ni Lord? You wicked, unfaithful servant. Tagalogin niyo yun. Is Jesus nice? He's not nice. You wicked, sabi niya. Kaya kung ano yung mayroon ka ngayon, akin na. Binigay niya kay Lord. Kanino niya binigay? Sa may hawak ng 5. Hindi niya binigay dun sa isa. Kasi mas may tiwala siya dun sa binigay niya ng 5, kaya niyang doblehin. Pag binigay ko to sa kanya, sigurado ako titriplihin niya ito. And all of these 3 people have also needs in their lives. May mga pangangailangan din sila. At ang bawat isa rin sa atin, meron tayong pangangailangan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na paano doblehin, Pastor. Kaya andito po ang salita ng Panginoon. He will teach us how to do it. Amen. Amen po ba? Dahil kapag nadoble natin ang mga bagay-bagay na ito, hindi na tayo magiging jealous sa mga ibang tao. Kung ano yung meron sila, we don't care. Kasi ang tunay na mayaman, hindi sila naiinggit sa mga material na bagay na meron ang iba. Pansinin nyo yung mga tunay na mayayaman, ulit-ulit yung damit nila. They don't care about kung ano yung sinusuot nila, kung ito ba ay branded or whatever. Alam mo yung mga branded na yan, style yan ng mga businessero para pahirapin ang mga mas mahirap. Kaya pag ang sinusuot nyo, brand, mag-ukay na lang kayo. Labahan ninyo, mas mukha pa kayong mayaman pag naayos yon. Tama po ba? Sa lahat ng mga nag-uukay dyan? Dami nyo
20 pesos lang, solve na solve na. Solve na yung OOTD nyo, no? Wala nang problema. Ganon. Yun yung diskarte. Hindi yung gusto mo, branded. Branded din yung cellphone ko. Ayun pala, hinuhulugan mo. Mas nakakahiya yun. You buy what you cannot afford. Because eventually, yung investment mo, mapupunta yan sa tama. Kapag napunta yan sa tama, hindi ka na ngayon mahihirapan. Amen po ba? Tingnan niyo yan, pag ginawa natin yung kalooban ng Panginoon in God's authorship, we do His will, then what happened? We become blessed. Alam niyo po kasi, yung pagiging materialistic, parang addiction yan. Yan yung addiction na walang kulong. Uutang ka para bumili ng malaking TV. Uutang ka para makabili ng latest na cellphone. Huhulog-hulugan mo. Mali. Pero, kalaunan, kapag nabili mo na dahil sa kakautang, uutang ka ulit. Nabaho ka na sa utang. Tapos yung mga material na bagay na to, hindi naman naglalast forever. Ang pinakamagandang investment po ngayon sa Pilipinas ay lupa. Okay? Huwag kayong bibili ng kotse kapag hindi nyo kailangan. So we will not be jealous. And of course, if you live outside God's authorship, meron tayong tinatawag na wrath, o yung tinatawag na WRATH, o yung fits of rage. Fits of rage. Yung sudden violent outbursts or anger, o yung uncontrollable anger. Yung nagalit ka, tapos hinayaan mo yung rage mo ang manaig. O isang example, nakita ko sa balita na mayroong isang taxi driver. Paliko siya. Tama naman yung taxi driver. Binusinahan niya lang yung tao. Kasi yung mga tao, yung dalawang siga-siga, naglalakad sa kalagitnaan ng daan. Binusinahan niya lang. Pup, pup. Kasi dadaan siya, paliko siyang ganon. Itong mga siga-siga, ginanon nila yung taxi driver yung sakin niya. Gabag. O ito yung fits of rage o yung wrath. Si taxi driver, na wala sa control, lumabas at pinagsasaksak yung nagganon sa sasakyan niya. Yun ang tawag doon, fits of rage. Wala kang control sa inyong galit. Nagsisimula ang fits of rage sa pagbagsak ng pinto. Nag-away kayo. Away. Isa yun. Ang fits of rage, lumalaki yan. Pagkatapos mong balibagin yung pintuan, susunod yan, upuan. Medyo lumakas ka dahil sa fits of rage, lamesa naman. Pagkatapos ng lamesa mo, yung asawa mo naman, tinapon mo. Fits of rage. Tumatawa tayo pero napapansin natin, pwedeng mangyari ito. Kaya iingatan po natin yung fits of rage na yon. Yung wrath na yon, God doesn't want that. If you felt such deep anger and such uncontrollable rage, you kneel down and pray, and Lord, forgive me for I've felt this. Okay, yung feeling na yan po, hindi po sa atin. Ano ho? Amen po ba? Now, isa yan. Mag-iingat po tayo. 11, dissension. O yung tinatawag natin disagreements or divisions o yung naglilid ng conflict. Alam niyo yung grupo-grupo? Dito po sa atin sa church, ayoko yung grupo-grupo, yung grupo ni sister ganyan, yung grupo ni brother ganito, hindi magkasundo, nag-aaway-away. Wala. Kapag nakakitaan ko kayo ng ganon, kakausapin ko kayong dalawa. Okay? So, hindi po uso sa atin yan. Alam niyo, sa mga malalaking simbahan, uso sa kanila yan. Yung dissension, yung faction na tinatawag. Dividing groups, yung actually pang 12 na to yung opposing views, causing them dissension, disunity, and conflict. Ayaw po ng Panginoon yan.
Amen. And when we come out of God's authorship, all of these things will flow inside of you. Simulan natin ulit, no? Galatians chapter 5, verse 20 hanggang 21. If you remove yourself from God's authorship at sinabi mo sa Panginoon, Lord, let me define good and evil for myself. Itong lahat ng ito papasok sa iyo. Number 1, sexual immorality. Number 2, impure. Number 3, debauchery. Number 4, idolatry. Number 5, witchcraft. Number 6, hatred. 7, discord. 8, jealousy. 9, fits of rage o yung tinatawag nating wrath. 10, selfish ambition, yung makasarili ka sa lahat ng bagay. You're acting to your own desire and because you want to gain more power. Okay? More power. O yung greed na tinatawag natin yung mga greed, yung makasarili. Katulad ng mga ibang politicians sa atin. They want to stay in power. They will do everything in their influence to stay in power. Kaya iba sa kanila, talagang kahit na tapos na yung oras ng kanilang political career, gusto pa rin nila pumasok. Because they are overwhelmed with this selfish ambition. O yung tinatawag nating yearning for power. Okay? Wag yun. So, papasok sa atin yan. Dissension and factions. 11 and 12. All of these things will come inside of us. If we are not careful, if we will decide, sasabihin natin sa Panginoon na, Lord, let me define my own good and evil. But for us, na sa bawat isa sa ating mga Kristiyano, ever since that we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we give God the authorship of our lives. Ibig ko sabihing authorship, ang Panginoon na ang may akda sa ating buhay. Siya na ang susulat ng ating future, siya na ang magpaplano sa atin. Amen po ba? Extend tayo ng konti para ma-explain ko to na maayos. When we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we become His property. Amen? Property ho ba tayo ng Panginoon? Yes, we are His wives. Okay? Pastor, pati ikaw? Yes. We are what we call the bride of Jesus Christ. We belong to Him already. Amen? 2 Corinthians chapter 5, verse 17 hanggang 19, sabi niya, Therefore, if anyone in Christ, he is a new creature. The old thing has passed away. Behold, new things have come. Now, all of these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not for counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. So, ibig sabihin, hindi na tayo ang mabubuhay para sa ating sarili, not our own desire, but God's desire for us. Amen. So, ang Panginoon na ngayon ang magdidesisyon para sa ating pag-uugali, sa lumalabas sa ating bibig, sa ating pag-iisip, sa ating pananaw. Kaya nga lahat po ng ating pananaw ay dapat laging nakaayon sa salita ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay may sakit, ano yung nakasulat sa Bible? By His wounds, we are healed. Hindi yung lalabas ka, sakit ng ganito ko, sakit ng ganyan ko. Pa-hospital niyo ako. Kaya maganda po yung maganda din yung pananaw din ni Pastor Bong sa ni Sister Sharon. Pastor Sharon, yung aking ate, sa tuwing nilalagnat sila, maganda yung pakiramdam ko. Anong maganda ko? Basta maganda na pag-pray nyo ako. Because everything that comes up out of your mouth, you will declare and it will happen. So alam na namin yun. Maganda. Maganda. Sige, pag-pray natin. Maganda pala eh. Okay. So alam niyo yun, it's just because to protect what comes out of your mouth because your words are powerful.
Amen po ba? Lalo na sa mga nanay, your words are powerful. Kapag sinabi mo sa isang bata, sa anak mo na ang bobo mo, bobobo ka. Meron kami isang estudyante, sabi niya na kinikwento ni Annie, hindi ko po kasi alam yan kasi po Bisaya po ako. Ha? Sino nagsabi sa iyo niyan? Sabi ni Annie. Sinanay ko po kasi sabi niya, bobo ko daw. Kinausap namin yung magulang. Mother, wag po nating sasabihin yung anak natin ng ganon. Kasi lahat ng mamumutawi sa ating bibig, itatanggapin yan ng bata, magiging katotohanan sa kanila. Sabihin nyo natin, matalino ka, mabait ka, maayos kang anak. Hindi dahil because Bisaya ka, ganun na yung mangyayari sa'yo. Do not. Okay, wag po tayo maging racist, mga Pilipinong to. Sa loob lang ng sariling bansa, may mga racist pa. Bihira kaya hindi tayo magkaisa-isa eh. Nangyayari sa atin, nag-aaway-aaway tayo. Kaya tingnan nyo yung bansa natin. Third world. Habang yung China alam nyo po, ito yung problema sa mga Pilipino. Ang problema sa Pilipino, pag umaangat yung ibang tao, binababa silang ng mga naiinggit. Mga inggitero. Okay? Inggitero at inggitera. Alam nyo po sa China, kapag may umaangat sa kanila, natutuwa sila at tinutulungan pa nilang umangat. Yun yung problema natin. Kaya tingnan nyo sila ngayon. They have all the might in their military. Tayo naman, weng. Kawawa. Kasi hindi tayo magkaisa-isa. Pero ito po, kaya nga palitan na natin yung pag-uugali ng natin regarding how we treat our children. Okay? So we are now a new creation in the sight of God. And He wants us to move in accordance to His will. So we do not define our good and evil, but God now defines our good and evil. Amen po ba? So how do we define good and evil? By reading the word of the Lord. Amen? Sabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Look at this. My son, give attention to my word. Do not let them depart from your sight. Keep them inside your heart, for they are life to those who find them. When we talk about life to those who find them, ibig sabihin lahat ng mangyayari sa buhay mo ay aayon sa salita ng Panginoon. This is life. And look at this, kapag may sakit ka, read the Bible because the Lord says they are health to all their flesh. Amen. May sakit ka, keep reading the Word. Daily. Pastor, inaantok ako, mas maganda makatulog ka na nagbabasa ng salita ng Panginoon kaysa makatulog ka na nag-i-scroll sa inyong TikTok account. Amen? Amen po ba? Yan. Tutuloy natin siya next week because kulang na yung oras natin. But what I want to give you this morning is let Jesus be the author of your life. Amen? Huwag ikaw yung puro desisyon para sa sarili mo, pero hayaan mo ang Panginoon na mag-decide for you. Sinabi ko sa sarili ko na, Lord, ito yung plano ko. Sabi ko kay Lord, Lord, plano ko ito. Kapag dating ko ng 20, ito yung plano ko. Pagdating ko ng 30, ito yung plano ko. By 40, Lord, ito na ako. Then I heard the Lord in His spoken word. I heard Him chuckle. Parang, okay, nice plan, sabi niya. But the Lord's will be done. Yun yung hindi natin maiiwasan. Pastor, natupad ba yung mga plano mo? Ni isa wala ang natupad. Okay? Dahil si Lord ang nagplano ng lahat. Wala akong planong maging pastor.
Kasi ang plano ko talaga yumaman. Yumaman, yun lang talaga plano ko. Gagawin ko ito, gagawin ko yan. Pero lahat ng mga yon, sabi ni Lord, hindi yan anak. Ito, sundan mo ko. And I will bless you here. True enough, where I'm at, God is blessing me. And siguro pag-uusapan na lang po natin yan next week regarding how God blesses me. And I want you to be blessed in the same way. And I want you to copy it. Amen po ba? Excited na po kayo for next week? Sige po, lahat na po ang bawat sa atin. Let's all stand in the presence of God and let's just thank Him because He is the author of our lives. Amen? Come on, put your hands to your heart and declare, this morning, O God, Jesus Christ, I receive you as my personal Lord and Savior. Lord, you are the King of Kings of my heart. You are the author of my life, Lord. Nobody but the great I am will lead me into righteousness and blessing. Lord, this morning you are the author of my life. Lord, please define good and evil for me and teach me your ways. Do not let me depart from your word. Help me, O God, to keep your word inside my eyes, inside my heart, that I may not forget, Lord, your good things for me. Today, Lord, I thank you for this blessing of your word. And this time forward and onwards, Lord, I dedicate my life to you. At ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, sa buhay ng aking mga anak. Ama, binibigay ko na po sa inyo lahat. Manahan ka po sa aming buhay. Today, O God, we just want to bless your name. Oh, we just want to bless your name. Come on, just surrender your hearts to the Lord. Lord, we bless your name and we just offer this to you. Naririnig ko ang Panginoon, sinasabi niya sa akin, offer your children, offer your lives to me. Just say yes to the Lord. Lord, sa inyo po lahat ito. Lahat ng problema mo, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa harap ng krus ng Kalbaryo. Dahil ito lahat ay pinako na sa krus ng Kalbaryo. Ito lahat ay napunta na sa impyerno. Hindi na ito para sa iyo, sabi ng Panginoon. Lahat ng sakit mo, sabi ng Panginoon, ibinibigay ko na yan lahat sa krus ng Kalbaryo. Wala ka na mararamdaman ngayon. In Jesus' name, you are healed. You are restored, says the Lord in His Word. Now, this is the authorship of God. The Lord says in His Word, you are healed in Jesus' name. You are restored. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa all-powerful word of yours, O God. I am just being led by the Lord. Raise your hand if you are sick. Raise your hand. Come on, just raise your hand if you are sick. At sabi ng Panginoon sa kanyang salita, this is His word. The Lord's word is saying, you are healed by His wounds. You are healed by His stripes. You are healed. And let the authorship of God just flow inside your body. You will feel the fire in your hands and you will be healed right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah.